Isang mapagpalang umaga sa inyo pong lahat. Kagalakan po ng inyong lingkod, ng inyong kapatid, kaibigan, na kayo po ay makasama sa ating patuloy na paggunita, pagbubulay-bulay, pagnanamnam ng pag-ibig ng ating Diyos, ng kanyang mataas at mahabaging karakter, ng kanyang magandang intensyon sa bawat isa sa atin, ng kanyang mabuting panukala sa bawat buhay po natin, ng pagre-reflect natin sa napakagandang karakter ng ating pong buhay na Diyos. Kaya tayo po ay mapalad mga kapatid na mayroon tayong ganitong uri ng panahon na tayo po ay maalala natin, wow, napakaganda ng aking Diyos, napakabuti ng aking Diyos, napakapalad ko at mayroon akong Diyos na katulad ng aking Diyos na pinaglilingkuran. Alam niyo mga kapatid, sa ating pong devotional time ngayon, Christ Bridge the Gulf Caused by Sin. Ito po yung titulo. Ang Bible verse ay masusumpungan po natin sa John 3:16. Ang sabi po mga kapatid, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life." Alam niyo mga kapatid, ang gawain ng kaaway mula pa ng simula hanggang sa panahon ngayon ay dayain ng tao. Dayain ng tao. Dayain tayo sa karakter ng ating pong Diyos. Dayain tayo sa panukala ng ating pong Diyos. Dayain tayo sa salita ng Diyos. Dayain tayo sa katotohanan ng salita ng Diyos. Ito yung ginagawa ng kaaway. Ito yung madalas niyang ipinapakita sa atin. Madalas niyang ipinaparamdam sa tao na upo, kapag namamatayan tayo, gusto yan ng Diyos. Upo, kapag naghihirap tayo, nakikita yan ng Diyos, okay lang yan sa Diyos. Naupo, kapag tayo po ay nasa gitna ng pagdadalamhati, iniiwan tayo ng Diyos, hindi na tayo naiintindihan. Ang kaaway ay ganun po ang ginagawa. Sinisikap po niyang sirain ang imahe ng Diyos sa bawat tao. Pero ang ating pong Diyos sa pamamagitan po ng buhay ng ating Panginoong Hesus, ipinakita po sa atin mga kapatid, hindi ganyan ang Diyos. Hindi ako ganyan, sabi ng Ama. Ito ako, mahabagin ako. Ito ako, maibigin ako, sabi ng Diyos Ama sa pamamagitan ng buhay ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat mga kapatid, para maipakita ang marubdob na damdamin ng Ama sa atin pong mga tao, kinakailangan ng atin pong Panginoong Hesus ang siyang magkatawang tao na siyang nakakaalam at nakababatid ng lalim ng pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga nilalang. Kaya nga't ang ating pong Panginoong Hesus ang pinakamagandang representante ng langit upang ipakilala sa atin mga kapatid ang karakter, ang pag-ibig ng Ama na nasa langit. Sapagkat ang pag-ibig ng Ama ay ganun na lamang, sabi ng talatang ating pong binasa, na nais niya na ang bawat isa sa atin ay magmaanan ng buhay ng walang hanggan, magkaroon ng buhay na masagana mga kapatid. Subalit ang ginagawa ng kaaway ay pilit at pilit po tayong nilulugmok sa kasalanan, nilulugmok sa kadiliman, sa kasamaan mga kapatid. Nakita ng ating pong Diyos na ang tao po ay pabulusok sa ating pong tinatawag na kasamaan, kasalanan. Nakikita ng Diyos na sa darating na panahon ay pasama ng pasama ang tao. Subalit, hindi po pwedeng gawin ng Diyos na pilitin ang isang individual, na piliin ng Diyos, na sundin ng Diyos, na gawin ang mga bagay na kinalulugdan ng Diyos. Sabagkat ang karakter ng ating Diyos ay pag-ibig, at ang pag-ibig po hindi namimilit. Ang pag-ibig mga kapatid ay bukal sa loob, galing sa puso, kusang loob na ating pong ginagawa. Kaya nga mga kapatid, kapag tayo po'y naglilingkod, ito po'y bunga ng pag-ibig ng Diyos na ipinaranas sa atin. Naramdaman natin, wow, napakabuti ng aking Diyos, napakamahabagin ng aking Diyos. Ano yung ibibigay ko in return sa pag-ibig ng aking Diyos? Iibigin ko din siya, ang sabi ng Biblia. Kung iniibig natin ng ating pong Diyos, susundin natin ang kanyang banal na kalooban mga kapatid. Ang ating Panginoong Hesus mga kapatid, ang naging katugunan, ang naging kasagutan mula sa ating pong pabulusok na nabuhay sa kasamaan dahil sa kasalanan, at doon sa karakter ng ating Diyos Ama na nasa langit na punong-puno ng pag-ibig, napakagandang panukala ng Diyos Ama. Ang ating Panginoong Hesus ang naging tulay upang itong distansya between sa ating pong Ama na nasa langit at tayo mga nilalang po niya na nagkasala ay muling maibalik.
sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Hesus, mga kapatid. Wala na pong iba. Kaya kung mayroon pong mga nagsasabing sa pamamagitan ng taong ganito, sa pamamagitan ng paggawa nito, sa pamamagitan ng pagbabayad ay mapapatawad po ang ating kasalanan, tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, mga kapatid. Ito po ay hindi itinuturo ng salita ng Diyos. Ang tanging itinuturo ng salita ng Diyos, mga kapatid, ay sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Hesus. Ang ating Panginoong Hesus lamang ang tanging kasagutan ng tinatawag pong kaligtasan. Ang ating Panginoong Hesus lamang ang inilagay sa silong ng langit. At Kanya po itong ino-offer, mga kapatid. Ang ating Panginoong Hesus ay palaging nag-o-offer sa bawat individual sa atin na atin pong tanggapin siya. Of course, ang pagtanggap po, mga kapatid, ito po ay galing sa atin. Freedom po sa atin na piliin ng Diyos o hindi piliin ng Diyos. Subalit, mga kapatid, ang ating pong Diyos ay patuloy na nananawagan sa atin na sa ating po araw-araw ng buhay, piliin natin siya. Pinili tayo ng ating Panginoong Hesus. Pinili niyang mamatay doon sa cross. Pinili niya ikaw. Pinili niya ako. Piliin mo siya, kapatid ko. Kung pinipili mo ang iyong Diyos, kung pinipili mo ang Panginoong Hesus, at nais mong maglingkod at magpasakop sa Kanya, samahan mo ako sa isang maikling panalangin. Mapagpala namin Diyos, mahabagin namin Ama. Tulungan niyo po kami, dakilang Ama, na patuloy na maglaan ng aming pong buhay, magpasakop sa inyong mga kamay. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.